Mapagpalang buhay sa inyong lahat. Ako po si Jolan Santos Miligrito, isang krusado, puro at totoo. Kasama ninyo sa pilot episode ng CDCC Podcast, ito ang Timek Di Krusado. Napakarami nang nagbago. Dati, pag nabanggit ng krusado, ang susunod na tanong ay, ano yun? Ngayon, nagbago na. Pag nababanggit ng krusado, uunahan ka pa nilang i-describe ang pananampalataya mo sa halos bawat lugar, sa halos bawat probinsya ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Na pag nababanggit ang pananampalatayang krusado ay hindi mapigil ang kasabikan na ipabatid ang katotohanan. Isa pa, naglipa na ang mga malalaking simbahan na may kakaibang pagkakakilanlan dahil sa namumuntawi nitong corona at double cross. Aba, krusado ata yan. Espesyal ang araw na ito dahil ilalakbay tayo ng ating makakapanayam sa kasaysayan ng krusado. Babalikan natin ang nakaraan at babalik tanawin ang hamak na pag-uumpisa ng krusado. Tulad ko, alam kong maraming mga bagong henerasyon ang interesadong malaman ang katotohanan. Gayon din naman, tingin ko isabik ang ating mga nakakatanda na maalala ang kanilang paglalakbay kasama si Apo Lakay. Mga kaibigan, sabay-sabay nating salubungin ang nag-iisa, walang katulad, at ang personalidad sa likod ng maraming pagbabago ng CDCC, ang punong administrador ng Crusaders of the Divine Church of Christ, Princess Relida V. Magliba. Maraming salamat, Julan, at isang mapagpalang buhay sa ating lahat. Ay, matagal ko nang inaasam-asam na dumating ang panahon na formal na nating may pakilala ang Crusaders of the Divine Church of Christ o Crusado sa plataforma na ito. Hindi kasi tayo titigil dahil hangad kung lalo pang lumawak ang maabot ng CDCC. Iaalay ko ang buong buhay ko para maabot ng CDCC ang hindi pa naaabot. Mahaba pa ang lalakbayin pero alam kong maabot natin. Pero walang makakarating doon nang hindi ngumingiti sa nakakaraan o sa nakaraan. Umpisan na natin dahil excited na nga ako dahil alam ko at naniniwala ako na ang kasaysayan ang magpapatunay na ang pananampalatayang krusado ay itinatag ng Diyos. Yan. Excited na rin po ako, Apo. At ano pa? Simulan na po natin. Oo naman. Handa na po ba kayo, Apo? Yes, ma'am. Yan. So, umpisahan na po natin ang unang katanungan. Kailan po at paano mismo na itatag ang ating pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, Apo? Well, nagsimula ito sa isang batang nakita lamang sa ilalim ng puno ng rosal. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula at kung sinong nag-iwan sa kanya noon. Basta isa lang ang sigurado, kakaiba ang batang ito. Bata pa lamang siya ay mayroon na siyang kakaibang kaibigan. Sa ayon sa kanya ay matandang balbasin daw. Kagila-gilalas ang nasaksihan ng mga tao sa batang ito. Nariyan ang kakaiba niyang talino at mga talento. Isama mo pa ang mga misteryong bumabalot sa kanila ng kanyang kaibigan na hindi nakikita ng lahat. Pero makikita na lamang na lumulutang ang mga nakaahin sa hapag kainan nila na tila pa kinakain ng hindi nakikitang nilalang, di ba? Sino hindi magigimbal na masasaksihan iyon? Tsak akong sa mga oras na yun. Tatakbo na po. Oo naman, di ba? Talagang laking gulat at pagkakagimbal ang mararamdaman ng mga magulang niya noon o yung mga kumupkup sa kanya noon. At ako man siguro kung masaksihan ko rin yun eh. Talagang magugulat naman ako at matatakot, di ba? O mamamangharin ako. Kasi nga kakaiba ang batang ito. At ang batang ito nga si Apo Lakay na yan, so maikli lang na masasabi ko tungkol sa konting talambuhay ni Apo Lakay dahil mayroon pa tayong mga sulatin dito na magbibigay pa ng mas makulay
na paglalarawan ng pinag-umpisahan ni Apo Lakay. Ay, so, nakakilabot mo marinig. Sadyang, parang unbelievable kung ano po ni. Totoo yan. So, ang batang po yun ay si Apo Lakay. Nakakaloka po, no? Paano po kaya yun kung ikaw yung makakakita na lilipad yung tapos mauubos? Diba? Parang kung sa magic show, syempre may parang mapepeke nila yun, no? Oo. Pero kung sa atin, hindi po yun peke kasi totoo po yun. So, ano naman pong galaw or action na ginawa ng mga umampon kay Apo Lakay, Apo? Well, gaya ng sabi ko, siya na yung batang iyon ay si Ama Monsignor Dr. Vince Magliba, na ating ama, na ang aking ama sa laman. At ayon, kinumpronta nga siya tungkol sa nasaksihan nilang paglutang at pagkaubos ng pagkain na sa hangin at sa iba pang mga kababalagan na bumabalot sa kanya. At ang sagot nga niya daw is, siya ay isang matandang lalaki, tinatawag niya akong anak, dahil siya raw ang aking ama. Kala nila may sakit si Apo Lakay. Pinaalbural para pangaraw siya noon. Pero wala namang kakaiba na makita sa kanya. Kaya dinala na lamang siya sa kamag-anak dito sa San Fabian. So that's from Dagupan, dinala rito sa San Fabian. At dito na rin po nag-umpisa yung pananampalataya natin, no, Apo? Yan ang umpisa niyan. Marami pang nangyari sa kanyang kabataan. Naging popular siya sa maraming bagay. Naging kutsero siya, magsasaka, mangingisda at iba pa. At sa lahat ng larangan, magaling siya eh. Nakapagtataka dahil sabi nila grade 4 lang to. Pero dito na rin siya nakilala ang kanyang may bahay ng aking nanay. At saksi ako sa bukal na pag-ibigan ng aking mga magulang. Napakasipag ng aking ama, ngunit maging sa amin ay kababalaghan ang misteryosong malbasing lalaki na mababanggit ng aking ama na kinikwento niya kay nanay noon pag naririnig namin nung maliliit pa kami. Hanggang sa dumating na taong 1950s, ito na ang kasukdulan ng pagtawag kay Apo Lakay. May isang boses, lalaki na kalaunay tinatawag ng mga nakasaksi rin sa boses na ito na boses ng propesiya o boses ng Diyos Ama. Yan ang dumating kay Apo Lakay. At saksi ako at ang karaming mga sinaunang krusado sa tinatawag na boses na ito. Ano pong winika ng tinig na yun, Apo? Well, ang sabi ng tinig na yun ay, yun nga, tatay niya. Kaya sabi niya, anak ko, itayo mo ang aking simbahan. Magpatuloy ka at iyong hanapin ang aking mga nawawalang tupa. Noong una ay hindi maintindihan ni Apo Lakay mismo kung anong dapat niyang gawin. Ngunit ang busis na ang nagdala ng kahulugan sa kanya. Sa araw na iyon, nakita ng maraming tao ang kakaibang tanawin. Hawak ang kamay ng isang batang babaeng kamamatay lamang. Tinawag niya ang ngalan ng batang ito at sa oras ding iyon muling nagkaroon ng hininga ang bata. Nakaka-amaze na ako. At sa puntong iyon, naintindihan ni Apo Lakay ang gagampanan niya. At sa araw ding iyon, tila isang wildfire na rin na kumalat sa buong bayan ang misteryong nasaksihan nila kay Apo Lakay. At yun nga, nagsimulang mangaral, si Apo Ruping, ng mga kautusan ni Apo Jesus sa mga bayan, iba't ibang bayan, bundok at ibang lalawigan. Ayon sa utos ng tinig na kalaunay, isiniwalat rin ng tinig na yan kay Apo Lakay na siyang Diyos Ama. Sinuyod niya ang mga bayan o mga bayan-bayan upang sundin ang mga utos ng Diyos Ama. Naging kilala ang pangalan ni Apo Lakay, sambit lagi ng mga tao sa bawat pupuntahan niya. Ay darating ang magaling na manggagamot mula sa San Fabian. Yan ang kwan nila noon.
pupunta raw ang matandang mangangaral at nakakagamot at nakakabuhay ng patay. Di ba? Yeah, po. At dahil sa ito ay natanggap siya ng iba't ibang pagkakakilanlan. Marami ang naging tagasunod niya at kasama niya silang lumibot sa buong Pilipinas. Ang bawat tumatayong simbahan at chapter sa inyong lugar ay bunga ng mga misyong ginawa niya at ng ating mga ninuno. Ay, grabe ako. Yeah. Nakaka-amaze po yung nakabuhay siya ng patay. Like parang kakatawag lang po ng calling niya na hindi ka na magiging mangingisda, hindi ka na po kukuha ng mga isda, magiging mangangalap ka na po ng mga tao. Sa part na po yun, parang nung tinawag siya sa calling niya, agad-agad na-fulfill niya po yung first mission niya, which is nakabuhay siya agad. Well, evidently, tama. At tayo mismo ang patunay ng impluensya na yan. Nang daan-daan na ang naniniwala sa kanya, binuo ni Apuruping ang sangay ng kaparian mula sa hanay ng kanyang mga tagasunod. Ng mga taong iyon, libo-libo ang lumalapit na kay Apulacay upang makinig sa mga turo niya at upang magpagamot. Kaya naman, upang mas marami pang marating, tinuruan niya sila kung paano magmisa at binigyan ng kakayahang manggamot at magturo ng salita ng Diyos. Noong una, walang nakakaalam sa totoong katauhan ni Apuruping at wala rin namang makapaniwala sa misteryong bumabalot sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang mga ipinakita at ginawa, napagtanto ng mga tao na ang kanilang sinasamaan ay hindi ordinaryong tao. Opo. Yeah, kundi sugo at anak ng Diyos. Nakita ng mismo mga mata nila ang mga biblical na pahiwatig noon ng Panginoong Hesukristo. Kusang loob silang sumumpa ng katapatan at pagtitiwala sa Kanya. Kaya naman kahit tila maliit na grupo lamang ng mananampalataya, buong kanilang kalooban at matatag ang kanilang pananalig kay Apulacay. Yan ang kanya. Siguro kung makikita ko rin po talaga yung yung mga tanda at kababalaghan na ipapakita niya, no doubt na talaga pong sinugo siya at Diyos po siya ang totoo. So, nakapagtaka din po, Apo, paano po lumaki ang CDCC at paano po nag-umpisa yung magkakaroon ng pagkakakilanlan sa lipunan? Well, that's a very nice question. At yun nga, well, dumami ang tagasunod ni Apulacay doon sa mga ginagawa niya. Iba-ibang uri ng mga tao na mula sa ibang mga pinagmulan, napagpasihan na iparisto ang CDCC sa SEC or Securities and Exchange Commission sa taong 1955 rin noong ika-27 ng Setyembre. At naging legal ng organisasyon at simbahan ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Yan ang kanyan. So, sa loob po ng 5 taon ng pagkakatatag ng simbahan natin ay umabot na po sa 200,000 ang kabuang bilang ng miyembro o kasapi ng simbahan. Ayon po sa National Census and Statistics. Tama po ba po? Yun ang sabi nila. Yes, that's true. It's really amazing. Yes po. Pero mahirap paniwalaan ang isang matandang boses na hindi mawari kung saan nanggaling. Pero mahirap na yan. Paano mo pa ipapaliwanag kung gaano kabilis na lumago ang miyembro ng CDCC? Ito ay kagagawan ng Diyos. Opo. Pinaniwalaan at sinunod ni Apuruping ang kagustuhan ng boses ng Diyos, ng ating Ama. Kaya Ama na ang nagpakita ng daan. Nag-umpisa ang pagmimisyon sa Pangasinan ng mga taong 1969 sa Pangasinan at mga taong 1969 naman na sa katuparan ni Apuruping ang pinakaunang evangelical mission sa Mindanao. Sumunod sa mga 1970 sa Metro Manila at pagdating ng 1980s ay doon na ang paglalakbay ni Apuruping sa mga lupaing banyaga sa iba't ibang bansa.
upang ihatid ang aral na galing sa Diyos Ama. At dito na lumago ang pananampalatayang krusado at nagkaroon na ng iba't ibang archdiocese hanggang sa overseas na tayo. Talagang porsigido po si Apolacay na ipahayag ang katotohanan, no po, maging sa ibang bansa ay naabot na rin po ng kanyang tinig ng katotohanan. So, yun, makita po natin na talagang lumalago ang ating pananampalataya dahil po sa kanya. Totoo yan. Sa kanya ko nakuha yung patience and resilience. At ang pinakaunang naitatag na simbahan ng krusado ay dito sa San Fabian matatagpuan. Opo. Meron yung maliit muna doon, pagkatapos yung gawa sa yero dito sa Kwan. And then pinalitan ng yung konkreto na lahat na may corona. And then nung nagkaroon ng earthquake at naapektuhan yun noong 1990 at ipinatayo itong bagong simbahan natin ngayon na doble ang laki niya. Yun noon is like 20 by 40. Ngayon ito is like 40 by 80 square meters. Yes. Kaya marami talagang namamangha dyan dahil ang laki na nga maganda at mas matibay na simbahan. At yan ay mga base sa desisyon ni Apolacay. Kaya noong January 10, 1997, formal na natapos. At binasbasan ang pinakamalaki at sentrong simbahan ng Crusaders of the Divine Church of Christ, ang tinatawag natin ngayon na Santa Cecilia Basilica Church dito sa San Fabian. So, talagang ma-amaze ka po sa determinasyon ng mga miyembro ni Apolacay na kahit po dumaan yung bagyo or yung lindol na nakapagpawasak sa mga unang itinayong o itinatag na simbahan natin. Hindi po sila nagpatinag doon. Gumawa pa po sila ng panibago at mas maganda pa ika nyo nga po. So, alalang-alala ko pa po, sabi po ng mga ninuno ko na kasapi po sila or kabilang po sila sa pagpapatayo noon ng simbahan. Totoo yan. At hindi nga sila nawalan ng loob bagkus dumakas ang pananampalataya. Diyan mo makikita ang diwa ng pagkakapatiran. At that time, talaga namang unbelievable. Noon at magpahanggang ngayon, tulungan ang bawat membro sa pagtulong at pagsuporta sa mga simbahan. Tulad dito sa San Fabian, masasaksiyan ang tunay na bayanihan ng mga krusado dahil nagmula pa sa iba't ibang lugar ang mga membro noon para gawin ito. Bata, matanda yan, nandito sila. Baon-baon nilang pagkain nila at sila pang nagbibigay ng mga pambili ng mga materyales. Kaya tingnan mo na lang kung gaano kalaki ang simbahan natin at kung gaano karaming tao kaya ang nag-abot ng kanilang mga palad para maipatayo ito. Marami ang nagulat at namangha na nakapagpatayo tayo ng ganitong kalaki at kagandang simbahan. Meron din itong kumbento na naging tirahan at opisina kung saan nagpakita ng galing si Apo Ruping ng kanyang kakayahan na magpagaling ng kahit na anong sakit. Yan ang nakapila sila riyan, ang dami-dami yan, tuwing madaling araw. Hanggang ngayon, Apo, tuloy-tuloy po yung mga magandang nasimulan ni Apolacay. Dati, iniisip ko po na kanina habang nagkukwento kayo na nagsimula tayo sa halos wala. Pero ngayon, organized na, kumbaga, kung pupunta ka po dito sa compound natin, saan ka pa, kompleto na po sa lahat ng kailangan mo. Kaya parang all-in-one na po yung church natin. Oo yan, totoo yan. Dahil gusto natin ipakita sa buong mundo ng krusado ay hindi na lamang makadiyos, kundi ito rin ay makatao. Inisip natin ang kapakanan ng bawat isa. Ang layuning ito ay pinagtibay ng iba't ibang departamentong tulad ng Crusaders Officers League o yung COL na tinatawag nila. Opo. Na sumasaklaw sa iba't ibang sub-organizations din ng ating pananampalataya gaya ng PTSC or Professional and Technically Skilled Crusaders
Women's Sorority, mga Crusaders Kabataan Federation, Honor Guards, at mga kaparian natin ng Apostolic Missionaries Association na sumasaklaw sa White Ladies at anak ni Apo Clergy. Ganun na rin ng yung Crusaders Music Ministry. At of course, nariyan din ang CMRC, Youth Ministry at iba pang may kanya-kanya mga layunin. Yeah. So, very organized po talaga tayo and institutionalized. Like, parang kahit kabataan ka man, ano man yung edad mo, matanda, bata, lahat po tayo may kakayahan na may maitulong or may magawa para sa simbahan. Oo yan. Dahil nga, sabi ko nga kay Apolacay nung naging ako ng punong administrador, tatay, gabayan mo po ako. At yan, naniniwala ako na ginagabayan tayo ng Diyos. Walang katulad ang krusado sapagkat ito ay naitatag ng may gabay at basbas ng Diyos. At naka-proud pong sabihin na malaking parte po kayo doon, Apo, sa patuloy na paglalaganap o paglawak ng ating pananampalataya, Apo. Well, maraming salamat. At sa akin naman, being a part is lahat ay inaalay ko yan kay Apolacay. Ang daang-libong bilang ng mga miyembro ng krusado sa buong mundo, ang daang-daang bilang ng simbahang krusado dito sa Pilipinas at sa ibang bansa ay bunga ng pinagsama-samang pagsisikap ng bawat krusado. Hindi tayo mapapagod. Tuloy-tuloy pa ang pagpapatayo natin dahil na rin sa kautusan ni Apolacay. Yan ang kuwan ko dyan. Tuloy-tuloy yan. Ginagabayan tayo. And we are looking forward po, Apo, sa nabanggit nyo na kanina na maabot natin yung mga hindi pa naabot sa pamamagitan po ng ating podcast, Team Mekti Cruzado. Ayun. Oo naman. Kaya nga, excited ako dito. At makakaasa kayo na hindi tayo dito nagtatapos. Opo. Umpisa pa lang Umpisa ito. pa lang po. Ipagpapatuloy natin ang pagpapalaganap ng katotohanan ng Diyos, Espiritu Santo sa buong mundo. Katotohanan na naglalayong ilayo tayo sa kasamaan at katotohanan maglalapit sa atin sa Diyos, Espiritu Santo at sa buhay na walang hanggan. Totoo po. Napakamahalagang malaman po ang katotohanan, no? Kaya Yes. ika nga po dun sa it will set us free po kapag nalaman natin ang katotohanan. Tama yan. Yan naman talaga ang kuwan natin. Kasi lahat ng nagsasabi ng talagang katotohanan daw. Kasi talaga ang katotohanan pero ang katotohanan ay maraming mukha yan eh. Opo. Pero tanging ang katotohanan na mula sa Diyos lamang ang makakawasak sa lahat ng mga nagkukubling mukha. At walang mas mahalagang pananaw ng pananampalatayang CDCC kundi ipakilala ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Apo Ruping. Ito ang pagkakakilanlan natin at mula dito, ipapakita ang ating pinagmulan. Panahon na upang makita, marinig, at masabi ang totoong kasaysayan ng krusado. Ayan. Wala na po akong ibang masabi, Apo. Sadyang nakakamangha, nakakabilib. Lahat na ng di maipaliwanag na damdamin, Apo. Kundi, masabi ko po ay nasa likod niyo po kami sa lahat ng mga adhikain, programa nyo. Dito po kami upang sumuporta sa inyo. Hangarin po namin na ipagpatuloy nyo po ang mga gandang programa at layunin ng Crusaders of the Divine Church of Christ, Apo, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos na magbubukas sa mga mata sa lipunan at sa katotohanang magpapalaya at magliligtas sa ating lahat. Yun na po. Ayan, maraming salamat, Apo Princess Rilito B. Magliba, overall administrator ng Crusaders of the Divine Church of Christ. At sa malaman na talakayang ito tungkol sa kasaysayan ng CDCC,
mayroon po ba kayong mensahe sa mga krusadong nanonood po sa atin ngayon? Well, maraming salamat sa mga pagsuporta na binabanggit ninyo at ako naman talagang umaasa dyan dahil kako nga about time, panahon na ating ipakita na yung katotohanan na tayo lamang ang makakagawa sa pananampalatayang itong Crusaders of the Divine Church of Christ na natatag ng Diyos, hindi dahil sa tradisyon, hindi dahil sa symbolization o pride. Yan ang kaya samahan niyo po ako sa mga susunod pa na mga pagpapahayag natin dito sa podcast natin ng mga susunod pang mga talakayan at pagpapaliwanag sa mga bagay na pagpapatutuo ng ating pananampalataya. Huwag na tayong matakot at mahiya. Kaya kailangan lang po natin na pag-aralan, kaya makinig po kayo sa ating programa dahil meron po tayong gagawin dito na pag-aaral at pagtatalakay dahil kaya namang sinasabi ko yung tinatawag kong Virtues of the Crusaders na panahon para ating pag-aralan ang ating pananampalataya at yung mga naaral natin ay tanggapin natin, paniwalaan natin, gawin natin. At yung pinakamaganda ron yung ipapahayag mo na yung natutunan mo. Hindi na yung nahihiya ka dahil hindi mo alam. Kaya isang napakalaking bagay na naman itong ating podcasting. Talagang matagal ko nang hinihintay talaga na mag-umpisa ito. Yun ang kuwan. At thank you din sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa araw na ito, sa oras na ito. At sana ang basbas ni Apulacay ay sumasa inyong lahat. Nasaman kayo ngayon. Sana magkaroon kayo ng katiwasayan sa buhay, ng katiwasayan sa kaisipan at sa inyong mga puso. Nandiyan din sana ang mga basbas na ibibigay na Apulacay para sa ating lahat. Ang pagkakaroon ng malusog na mga pangangatawan upang ating magampanan ang lahat ng kanyang mga kagustuhan na gusto niyang gawin natin, lalong-lalo na ang pagsunod sa kanyang mga batas, tagubilin at alituntunin, at ganoon na rin sa mga programa ng ating pananampalataya. Kasama na lahat ng inyong mga pamilya na hindi nyo kasama ngayon dahil malayo kayong lugar. Kasama sila lahat sa aking panalangin na magkaroon tayong lahat ng katiwasayan at sana sa kanyang pagbabalik ay mas marami tayong kanyang babalikan na magmamanan ng kanyang kaharian o makikipagmana sa kanyang kaharian at pagkakaroon ng habang buhay. Yun lang ang... Maraming salamat po, Apo. Mga kapatid, nasaksihan natin ngayong araw ang pagsasalaysay ng ating mahal na administrador sa kasaysayan ng CDCC. Tunay na kakilakilabot at kagimbal-gimbal ang ating narinig ngayong araw. Ngunit ika nga sa atin ng administrador, ang tanging katotohanan na mula sa Diyos lamang ang makakawasak sa lahat ng nagkukubling muka. Maraming salamat po sa pagsama sa ating episode na ito. Inaanyayahan namin kayong abangan ang mga susunod pang episodes na siguradong kapupulutan ng aral at katotohanan patungkol sa Crusaders of the Divine Church of Christ. Muli, ako si Jolan Santos Miligrito at ito ang CDCCPI Podcast, Timek T. Cruzado. Ang mga detalye na ginamit bilang patunay ay nanggaling mismo sa Central Office ng Cruzado at artikulo patungkol sa kasaysayan ng Cruzado na isinulat ni Monsignor Regalado Dr., kasalukuyang rektor ng CDCC School of Theology.